Si Donna ay isang dating miyembro ng isang sikat na musical group. Isang araw, habang nasa entablado, ang masigabong palakpakan ng mga tao ay biglang naging malalim na dagat. Nang siya ay halos malunod, nagising siya mula sa kanyang panaginip na pagtantong isa lamang itong masamang panaginip. Samantala, si Gyun ay nagpunta sa Seoul upang mas maging malapit sa universidad na kanyang papasukan. Pagdating niya sa kanyang inuupahang apartment, nakilala niya ang isa sa kanyang mga kasama sa kwarto, ang kilalang singer na si Donna. Hindi niya alam ang tunay na pagkakakilala nito, kaya binati niya ito ng magalang. Pagpasok niya sa loob, nakilala niya ang iba pang mga kasama sa bahay. Ipinaliwanag ng isa sa kanila ang mga alituntunin sa bahay at malugod siyang tinanggap ng isang lalaki na nagngangalang Tae. Maya-maya, sinimulan niyang gumawa ng mga polyeto para sa kanyang serbisyong pagtuturo sa matematika. Habang abala sa pagpaplano, napatigil siya nang makita si Donna mula sa kanyang bintana. Lumabas siya upang magdikit ng mga polyeto sa buong kapitbahayan at nag-imprenta ng maraming kopya dahil kailangan niya ng pera para sa kanyang pag-aaral. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na nagsabing may kliyenteng interesado sa kanyang pagtuturo. Kinabukasan, habang naglalakad, napansin niyang inaawit niya ang isa sa mga kanta ng grupo ni Donna na agad nitong napansin. Galit si Donna at inakusahan siya bilang stalker. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakilala niya ito ngunit agad na lumayo bago pa siya makapagtanong. Sa araw ding iyon, nagkaroon siya ng matagumpay na pakikipag-usap sa ina ng kanyang magiging kliyente. Halos sigurado na ang kanyang trabaho. Habang pauwi, hindi niya inaasahang makita si Jinju, isang matagal na niyang kaibigan. Nag-usap sila, nagkumustahan at nalaman nilang pareho silang pumapasok sa isang universidad. Pag-uwi niya, nakita niyang nakaupo si Donna sa labas sa niyebe. Sinubukan niyang umiwas, ngunit bigla itong nawala ng malay kaya't dali-dali siyang tumawag ng ambulansya. Sa ospital, sinabi ng doktor na simpleng lagnat lamang ito at pinayuhan si Donna na magpahinga. Kinabukasan, nalaman niyang nawalan siya ng kliyente dahil sa hinalang siya ay naninigarilyo. Nagulat siya dahil hindi naman siya naninigarilyo, ngunit pagtantong naamoy siguro ng kliyente ang usok mula kay Donna. Nang makalabas si Donna mula sa ospital, nagbago ang kanyang pakikitungo kay Gyun. Sinimulan siyang sundan nito kung saan-saan na labis niyang ikinainis. Tinanong niya ito kung gusto siya nito, ngunit tumawa lamang ng malakas si Donna. Dahil nawalan siya ng kita mula sa pagtuturo, lalong lumala ang kanyang alalahanin sa pera. Bigla siyang nakatanggap ng tawag para sa serbisyo, ngunit nadismaya nang malaman niyang si Donna lamang ito, tumatawag upang asarin siya. Kinabukasan, nagpasya siyang humingi ng tawad sa kanyang inis na mga sinabi noong nakaraang araw. Dumaan siya sa silid ni Donna at inalok itong kumain. Ngunit nagulat siya nang bigla itong lumitaw mula sa likuran at takutin siya. Sa universidad, muling sinorpresa ni Donna si Gyun nang dumating ito sa kanyang klase. Pinilit siyang alalahanin ang pangako nitong ilabas siya. Kinabahan si Gyun, kaya inilagay niya ang sombrero ni Donna upang hindi ito makilalang iba. Nag-enjoy silang magkasama habang kumakain ng sorbetes at nagbiro si Donna na huwag siyang ma-inlove dito, na agad niyang itinanggi. Ipinakita rin sa puntong ito kung paano nawala ng malay si Donna sa gitna ng isang konsyerto dahilan upang iwan niya ang grupo. Hindi niya kinaya ang matinding presyon ng pagiging sikat. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan ni Donna na tawagan si Gyun, ngunit abala ito kaya hindi sumagot. Tinawagan niya si Pei, ngunit wala rin itong sagot. Nang magtanong si Gyun tungkol sa tawag, sinabi ni Donna na gusto lang niyang marinig ang boses nito, na labis niyang ikinagulat at ikinabahala. Sa gabi ng welcome party ng kanilang klase, muling tumawag si Donna kay Gyun, ngunit naabala ang kanilang pag-uusap nang agawin ng ilang lalaki ang kanyang telepono. Nagkataong malapit si Donna sa lugar na iyon, kaya't galit nitong tinangka na hampasin ang isa sa mga lalaki gamit ang bote. Sa kabutihang palad, nakasuot ng helmet ang lalaki. Nang magtagpo si Jinju at Gyun, nagulat si Jinju nang makita niyang kasama nito ang sikat na idol na si Donna. Sa sobrang tuwa, ipinahayag ni Jinju ang kanyang paghanga kay Donna at nagtanong kung maaring sumama sa kanila. Pagkatapos ng masayang gabi, bumalik sila sa bahay upang mag-inuman at maglibang. Naging masaya ang lahat at sa gitna ng tawanan, inamin ni Donna na naiinggit siya sa malapit na ugnayan ni Gyun at Jinju. Sinabi niyang hindi pa siya nagkaroon ng mga tunay na kaibigan sa buong buhay niya.
Kinaumagahan, nagpasya si Guyon na imbitahan si Donna na maghapunan kasama ang kanilang mga kasama sa bahay at agad naman itong pumayag ng may sigla. Matapos ang masarap na pagkain, tinanong ni Guyon si Donna kung bakit siya huminto sa pagkanta. Sandaling nag-isip si Donna bago sumagot na nagdesisyon na lang siyang itigil ito. Kinagabihan, nakakita si Donna ng isang regalo sa kanyang mesa na may nakalakip na sulat. Agad siyang lumabas upang hanapin ang nagbigay nito. Ngunit wala siyang nakita. Samantala, natagpuan ni Guyon ang mga lumang litrato niya kasama si Jinju. Ipinapakita sa kwento na malapit sila sa isa't isa noong kabataan nila, ngunit hindi nila kailanman na ipahayag ng buo ang kanilang nararamdaman. Sa kabilang banda, natuklasan ni Donna na may sumusubaybay sa kanya at kumukuha ng litrato mula sa malayo. Sa takot, mabilis niyang isinara ang mga bintana at hinanap ang anumang nakatagong kamera, ngunit wala siyang nakita. Para maibsan ang takot, nagtago siya sa banyo ngunit aksidenteng na-lock ang sarili sa loob ng isa pang kwarto. Habang nangyayari ito, inimbitahan ni Guyon si Jinju na lumabas at masaya itong pumayag. Bago umalis, sinabi niya kay Donna ang tungkol dito at natuklasan niyang nakulong si Donna. Agad niya itong tinulungan at nang makalabas si Donna, bigla siyang yumakap ng mahigpit kay Guyon. Kinagabihan, sinabi ni Donna na ubos na ang kanyang sigarilyo. Binanggit ni Guyon na may nakita siyang sigarilyo sa cabinet nito, ngunit agad itong itinanggi ni Donna, sabay pagtatapon ng mga ito sa sahig at sinabing hindi sa kanya ang mga iyon. Kinabukasan, sabik na naghanda si Guyon para sa kanyang date kay Jinju. Habang magkasama, nagbahagi sila ng masasayang alaala mula sa kanilang kabataan, tila baga bumalik ang mga araw ng kanilang pagiging malapit. Ngunit nang mabanggit ni Guyon si Donna, napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Jinju. Halatang nagselos ito. Habang pauwi sila, biglang bumuhos ang ulan kaya napilitan silang sumilong sa isang bus stop. Sa pagkakataong iyon, napadaan ang kaibigan ni Jinju na si Segun na inalok silang ihatid. Habang nag-uusap sina Guyon at Yuntay sa kotse, narinig ni Segun ang boses ni Guyon at agad itong nakilala bilang matagal na niyang kaibigan. Dahil dito, nagkayaan ang grupo na magkasama at maghapunan. Habang kumakain, curious si Donna kaya tinanong niya si Segun tungkol sa kanyang relasyon kay Jinju. Ipinaliwanag ni Segun na hindi sila magkasintahan, ngunit tinitingnan nila ang isa't isa bilang soulmates. Nagdulot ito ng bahagyang pagkaasiwa kay Guyon. Matapos nito, lumabas si Guyon at Donna para bumili ng ice cream. Nang bumalik sila, nagpaiwan si Donna sa labas para manigarilyo. Sa kabutihang loob, inaabot ni Guyon ang kanyang hoodie kay Donna. Ngunit nang dumating si Jinju at nakita ito, halatang nagselos siya dahil siya ang nagbigay ng hoodie kay Guyon. Isang araw, nagkita sina Jinju at Donna sa isang basketball game. Masigla nilang ina-cheer ang mga manlalaro. Matapos ang laro, pinayuhan ni Donna si Guyon na ipahayag na ang nararamdaman niya kay Jinju. Sinabi ni Guyon na ginawa niya ito dati, ngunit hindi siya sinagot ni Jinju at pagkatapos noon ay hindi na sila muling nagkita hanggang ngayon. Habang lumilipas ang araw, mas naging malapit si Guyon kay Jinju. Isang gabi, inimbitahan niya ang mga kasama sa bahay na mag-inuman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, inamin ni Donna na may sumusubaybay sa kanya. Itinuro niya ang isang lalaking kumukuha ng litrato sa kanila. Agad na umaksyon ang grupo, hinabol ang lalaki at napilitang i-delete nito ang lahat ng litrato. Bagamat galit si Donna, nagdesisyon silang huwag ng tawagan ng pulis. Kinagabihan, nakita ni Guyon si Donna na natutulog sa sofa. Nakita rin niya ang isang mensahe sa telepono ni Donna mula sa misteryosong P na nag-aakusa sa kanya bilang isang sinungaling at nagbabala na itigil nito ang anumang koneksyon kay Guyon. Kinaumagahan, dumaan si Donna sa trabaho ni Guyon at hinintay itong matapos. Nang gabing iyon, lumabas silang dalawa para maghapunan. Naging bukas si Donna tungkol sa kanyang personal na proseso ng pagkilala sa sarili at ibinahagi rin ni Guyon ang tungkol sa kanyang pamilya, ang mga hamon ng pagkakaroon ng may sakit na kapatid at isang tumatandang ina. Habang pauwi sila sakay ng bus, binasa nila ang kanilang fortune cookies. Ang kay Guyon ay nagsabing makakatagpo siya ng isang kaaway, habang ang kay Donna ay nagsabing kailangan niyang kalimutan ang nakaraan at tumuon sa bagong simula. Kinaumagahan, ibinahagi ni Guyon ang detalye ng kanyang fortune kay Jinju. Ngunit nang ibigay niya ang papel, nagulat si Jinju nang makita itong iba sa nabasa ni Guyon. Napagtanto nilang pinalitan ni Donna ang mensahe habang natutulog si Guyon sa bus. Kinabukasan, sinubukan ni Donna
na imbitahan si Gyun sa isang date at pumayag ito. Ngunit sa parehong araw, nakatanggap si Gyun ng tawag mula kay Yuntay na nagpapasaklolo. Dali-dali siyang pumunta sa ibinigay na lokasyon, ngunit nalaman niyang ito pala ay isang group date. Ang kapareha niya ay isang babaeng nagngangalang Kim na dating bully niya noong bata pa sila. Bagamat inakala niyang hindi na niya ito makikilala, sinikap ni Gyun na itago ang emosyon at kumilos na parang hindi niya ito kilala. Pag-uwi ni Gyun, nadatnan niya si Donna na naghihintay sa kanya. Naamoy nito ang halimuyak ng alak at pabango ng babae. Kinabahan si Gyun at inamin ang tungkol sa kanyang date. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinalikan siya ni Donna. Sinabi ni Gyun na hindi tamang halikan ang mga kaibigan, ngunit hindi sumagot si Donna. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naging mas komplikado ang mga relasyon ng bawat isa. Samantala, si Segun ay nagpahayag ng nararamdaman kay Jinju, ngunit magalang siyang tinanggihan nito dahil may iba siyang iniibig. Pagkatapos niyang iwan ang bahay ng kanyang mamagulang, nangako si Donna na hinding-hindi na siya babalik. Ipinakita sa atin na may tensyonadong relasyon siya sa kanyang ama, na hindi lang sinusubukang kontrolin ang kanyang buhay, kundi madalas din siyang binabato ng mapanirang mga salita. Matapos ang matagal na pananakot, natanggap niya ang isang nakakatakot na mensahe na pinipilit siyang bumalik sa bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, napuno na siya ng tapang. Blinok niya ang kanyang ama at nagdesisyong hindi na kailanman magpapadala sa pananakot nito. Kalaunan, nalaman ni Kim ang tungkol sa bakanteng kwarto sa apartment ni Donna. Lumipat siya roon at sumunod din si Jinju, kaya naging magkakasama sa isang bahay ang tatlo. Sa pagiging tapat kay Donna, ibinahagi ni Jinju na plano niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Gyun. Sinabi niya na mahal niya si Gyun at gusto niyang makasama ito. Habang nakikinig, halatang nalilito si Donna. Matapos ang mahabang pag-iisip, inamin niya na hindi niya kayang suportahan si Jinju dahil may nararamdaman din siya para kay Gyun. Gayunpaman, sinabi ni Jinju na hindi siya magpapadala, naniniwala siyang may espesyal na koneksyon siya kay Gyun. Kinagabihan, pumunta si Jinju sa kwarto ni Gyun upang manghiram ng kumot. Sa loob, nakita niya ang maraming litrato nila nung bata pa sila na nagdala ng mga alaala ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng nostalgia, natagpuan din niya ang isang kahon ng sigarilyo sa kama ni Donna na nagdulot ng gulat at kaunting pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, inimbitahan ni Gyun si Jinju na maglakad-lakad. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Jinju kung paano siya naapektuhan ng kanyang mga problema sa pamilya. Humingi siya ng tawad sa hindi niya pagiging bukas noon. Ngunit nang sabihin ni Gyun na nagbago na ang kanyang damdamin, nakita sa mukha ni Jinju ang sakit, ngunit pilit niyang itinago ito. Kinagabihan, si Donna naman ang nagpahayag ng kanyang nararamdaman kay Gyun. Sa pagkakataong ito, sinagot ni Gyun ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng isang halik. Kinaumagahan, bumalik si Gyun sa kanyang bayan upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Habang naghihintay ng bus, tinawagan niya si Donna at sinabing mahal na mahal niya ito. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang natutulog si Donna sa sala habang hinihintay siya. Nagyakapan sila ng mahigpit na parang lahat ng pangamba nila ay nawala sa sandaling iyon. Kinabukasan, lumabas si Donna sa kanyang kwarto na nagdulot ng pagkagulat at kuryosidad ng kanilang mga kasambahay. Nang tanungin nila ang tungkol sa kanilang relasyon, inaamin ni Gyun na gusto niya si Donna. Sa narinig, nasaktan si Jinju, ngunit pinilit niyang itago ang kanyang nararamdaman sa harap ng iba. Ilang araw matapos nito, dumating ang ina ni Donna sa apartment upang hikayatin siyang bumalik sa grupo dahil maglalabas na sila ng bagong album. Sa pag-uusap na iyon, nakita ang tunay na layunin ng ina ni Donna. Mas iniisip niya ang pera kaysa sa damdamin ng anak. Iniisip pa nito na iniwan ni Donna ang grupo dahil sa katamaran at masamang ugali. Dumalo si Donna sa paglulunsad ng bagong album ng grupo. Sinubukan niyang magtago sa karamihan upang hindi siya makilala ng kanilang manager. Ngunit pagkatapos ng palabas, nakatanggap siya ng mensahe mula kay P na nagsasabing alam nito na naroon siya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Gyun habang hinihintay ang pagbabalik ni Donna. Sa pag-aalala, sinubukan niyang kumalma, ngunit halatang hindi siya mapalagay. Kalaunan, tumawag si Donna at sinabing magkita sila sa istasyon. Pagdating niya, iminungkahi ni Donna na maglakbay sila papunta sa isang cabin ng yumaong lola niya. Habang magkasama, naglakad sila ng magkahawak kamay, nagbahagi ng masasayang alaala at ipinahayag ang kanilang pagmamahal.
Pagdating sa cabin, sinalubong sila ng isang lalaki, si P, na manager ni Donna. Agad na binitawan ni Donna ang kamay ni Gion. Dito nalaman na si Donna pala ang tumawag kay P upang humingi ng tulong para bumalik sa industriya. Sa flashback, ipinakita ang determinasyon ni Donna na maging isang idol at si P ang tumulong sa kanya. Gayunpaman, nang sabihin ni P na kailangan niyang bumalik sa industriya bago tuluyang mawala ang kanyang kasikatan, sinabi ni Donna na gusto niyang makalimutan na ang lahat. Sa isang emosyonal na sandali, tumalon siya mula sa sasakyan na nagresulta sa pagkasugat ng kanyang binti. Habang nagpapagaling, sinabi ni Donna na hindi na siya magpapadikta sa sinuman. Samantala, si Gion, na pagod na maghintay, ay bumalik sa apartment at natagpuang naroon na si Donna, humihingi ng tawad sa kanyang ginawa. Gayunpaman, malamig ang pagtanggap ni Gion. Sinabing hindi niya alam kung totoo ba ang nararamdaman ni Donna o ginagamit lamang siya nito. Nang gabing iyon, pumasok si Donna sa kwarto ni Gion, niyakap siya ng mahigpit at sinabing mahal niya ito. Sa pagkakataong iyon, bumigay ang damdamin ni Gion at hinalikan siya ng may buong pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, muling nagising ang pagmamahal ni Donna sa musika. Dumalo sila sa isang konsyerto at sa entablado, muling nadama ni Donna ang init ng spotlight. Sinabi ni Gion na susuportahan niya ito anuman ang mangyari. Bagamat may mga hamon sa unahan, nanatili siyang positibo, sinasabing magkasama nilang haharapin ang lahat. Nagdala ito kay Donna sa matinding takot. Wala siyang malalapitan, kaya't nagpasya siyang kontakin si Pac. Humihikbi siya habang ipinaliwanag ang buong sitwasyon at nagmakaawa ng payo. Kalman ngunit seryosong sinabi ni Pac na ang presidente ng record label ay galit pa rin dahil sa paraan ng pag-alis niya sa grupo. Ang tanging paraan para maiwasan ang demanda ay ang mag-anunsyo ng kanyang pagbabalik. Ngunit nagbabala si Pac, ito na ang kanyang huling pagkakataon at walang dapat maging abala sa kanyang buhay. Ibig sabihin, kailangan niyang tapusin ang relasyon nila ni Gion. Hindi kinaya ni Donna ang bigat ng sitwasyon, kaya't naghanap siya ng aliw kay Jinju. Niyaakap siya ni Jinju ng mahigpit, ipinapakita ang kanilang matibay na pagkakaibigan. Sa kabila ng sarili niyang damdamin para kay Gion, ibinulong ni Jinju, "Kaya mo to, Donna, nandito ako para sa'yo." Sa pagbabalik ni Gion, natuklasan niyang umaasa si Donna sa sleeping pills para makatulog. Nakakita rin siya ng mga sigarilyo sa basurahan na katulad ng ginagamit ni Pac. Galit na galit siyang hinarap si Pac. "Ano ba ang ginagawa mo kay Donna? Layuan mo siya," sigaw ni Gion. Ngunit kalmado si Pac at sinabing harapin na lang niya ang katotohanan. "Kung talagang mahal mo siya, dapat mong isipin ang karera niya. Ikaw ang humiwalay." Halata ang sakit sa mukha ni Gion, ngunit wala siyang naisagot. Samantala, determinado si Donna sa kanyang pagbabalik. Nag-aayos siya ng pulong kasama si Pac at ang presidente ng record label. Pagkatapos ng mahaba at tensyonadong usapan, nakipagkasundo sila. Bibigyan si Donna ng kalayaan sa paglikha ng kanyang musika at pagpili ng mga kolaborasyon. Ngunit kapalit nito, kailangan niyang iwan ang anumang posibleng abala, kabilang na si Gion. Halos hindi makatingin si Donna kay Pac. "Sinabi mo bang makipaghiwalay siya sa akin?" tanong ni Donna. Tumanggi si Pac na sagutin, ngunit alam ni Donna ang totoo. Sa wakas, bumalik si Donna sa eksena ng musika. Samantala, pagod na si Gion sa lahat ng nangyayari, kaya nagpasya siyang lumipat ng tirahan. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti nilang isinasaayos ang kani-kanilang mga buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang hiwalayan, lihim na nakipagkita si Donna kay Gion. Sa kanilang tagpo, sinabi ni Donna, "Kaya natin to, Gion. Kapag matatag na ako, hindi na nila papansinin ang buhay pag-ibig ko." Halata ang pagod sa mukha ni Gion, ngunit mahigpit ang kanyang sagot. "Donna, hindi natin hawak ang hinaharap. Mas mabuti na tapusin na natin to ngayon." Napatitig si Donna, namuang mga luha sa kanyang mga mata. "Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas na bumalik sa musika. Ngayon, ikaw rin ang bumibitaw." Sinubukan niyang pigilin ang kanyang hikbi. "Sinabi mo noon na palagi kang nasa tabi ko." Ngunit hindi na nagbago ang desisyon ni Gion. Sa galit at sakit, iniwan siya ni Donna na tila ang bigat ng mundo ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Lumipas ang panahon. Naging matagumpay si Donna bilang isang malaking bituin, habang si Gion naman ay natapos ang kanyang serbisyo militar at nagtrabaho sa isang kumpanya. Makalipas ang ilang taon, muling nagtipon ang kanilang grupo sa lumang bahay na kanilang tinirhan. Habang nagkukulitan at nagbabalikan ng alaala, tahimik na bumalik si Gion sa loob upang kunin ang kanyang jacket. Ngunit sa kanyang pagpasok,
tumigil siya sa kinatatayuan. Doon, sa sulok ng sala, nakatayo si Donna. Akala ko hindi ka darating, mahina niyang sabi. Dumating ako, pero huli na, sagot ni Donna, tila pilit nang umingiti. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpasya silang maglakad sa labas. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, nag-usap sila ng pribado. Tahimik si Gion, ngunit si Donna ang unang nagsalita. Masakit, alam mo ba? Iniwan mo ako sa panahong kailangan kita, sabi niya, pilit pinipigil ang luha. Bakit hindi mo sinubukang intindihin ako? Sa wakas, pumigay si Gion. Nagkamali ako, Donna. Akala ko ginagawa ko ang tama para sa'yo, pero nasaktan lang kita. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa yakap na iyon, muling bumalik ang lahat ng alaala, lahat ng sakit at pagmamahal. Ngunit alam nilang hindi ito magbabago ng katotohanan. Mahal kita, Donna, pulong ni Gion. Mahal din kita, sagot ni Donna. Ngunit pareho nilang alam na hindi na nila maibabalik ang dati. Pagkatapos ng gabing iyon, muling bumalik sila sa kani-kanilang buhay. Lagi nilang iniisip at hinahanap ang isa't isa. Ngunit alam nilang hindi sila nakadana na magkasama. Sa huling eksena, parehong nagpunta si Donna at Gion sa Japan para sa kani-kanilang trabaho. Habang nasa isang abalang istasyon ng tren, halos nagtagpo ang kanilang landas. Si Donna ay tumingin sa kaliwa, habang si Gion ay tumingin sa kanan. Ngunit bago pa sila magkatakpo ng tingin, nagpatuloy sila sa kani-kanilang direksyon. Isang paalala na ang kanilang mga landas ay magkaiba na magpakailanman. Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na video. Huwag kalimutang bisitahin ang aming channel para sa iba pang mga kwento at buod na siguradong magugustuhan mo. Hanggang sa muli.